Ipinapalagay niyang mamumuhay siya ng normal kasama ang kanyang pamilya hanggang sa bumagsak ang isang dragon sa kanyang tahanan. At nabahira ng dugo ng dragon ang mata niya, nang salakayin ng mga demon beast ang mundo ng mga tao, binigyan siya ng kapalaran ng pagkakataon, ngunit patuloy siyang pinapaalalahanan na ang kanyang Galehound ay walang hinaharap. Gayunpaman, naisip niya na maaari siyang maging isang tamer, anuman ang mga hamon na kinakaharap niya kung sinubukan siyang pigilan ng mga kalaban, tinalikuran siya ng mga kaibigan, o tinutuya siya ng mga tao. Determinado siyang ipakita ang kanyang lakas sa Tamer test ngayon. Ito ang paglalakbay ng numero 1 Beastmaster, 1,000 taon na ang nakalilipas, ang angka ng dragon ang namuno sa lahat ng mga demon beast, nag-utos sila ng paggalang at dominado sa mundo, na humuhubog sa mga relasyon sa lahat ng masasamang hayop, ngunit sa tuktok ng lahat ay ang Demon God, isang figura ng napakalaking kapangyarihan na namuno sa lahat. Ang Demon God ay nag-utos ng paggalang at katapatan, at ang kanilang lakas ay nakaimpluwensya sa buong kaharian ng mga demon beast. Siya ay isang ambisyosong demonyo na sumalakay sa planeta ng tao kasama ang isang hukbo ng mga mahiwagang halimaw. Napangiti siya habang nilusob ang ibang mga kaharian, gutom sa kapangyarihan at kontrol. Ang mga tao ay walang magawa upang labanan ang mga nilalang sa oras na iyon, kaya maaari lamang silang tumakas. Wala silang paraan ng pagtatanggol sa kanilang sarili laban sa malawakang pag-atake. Ang kasakiman ng Demon God ay walang hangganan, ang kanyang pangunahing layunin ay upang takpan ang buong mundo sa kadiliman, na nagdulot ng takot at pagkawasak saan man siya pumunta. Nang ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol, isang bagong pag-asa na tinatawag na awakening ang lumitaw. Natuklasan ng ilang tao na maaari silang magtatag ng mga kontrata sa mga demon beast, na nakakuha ng kakayahang lumaban sa kadiliman. Ang mga taong may talento na ito ay nakilala bilang mga beast tamers pagkatapos nilang lumaban sa mga mapanganib na labanan laban sa demon beasts. Itinampok ng pangalan ang kanilang espesyal na kakayahang makipag-ugnayan sa mga hayop at makipaglaban para sa kaligtasan. Lumipas na ang panahon mula noon, at nakikita natin ngayon ang isang beast tamer na nakikibahagi sa isang marahas na labanan laban sa isang dragon. Ang kanyang halimaw ay nagpakawala ng isang malakas na sabog dito. Ngunit hindi lang iyon ang banta, ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang isa pang halimaw ay umaatake sa hilagang residential community ng Qingfeng City. Ngunit pagkatapos ay isang ulat ang pumasok, na nag-uulat na ang demon beast ay bumagsak sa isang gusali ng apartment. Agad silang humihingi ng agarang tulong medikal para sa mga nasugatan. Ang ating pangunahing bida, si Xiao Xingyu, ay nanginginig sa takot. Siya ay grade 3, at nasa class 1, mula sa Xiangnan High School. Ang kanyang pakiramdam ng pagkataranta ay hindi makatwiran habang ang ulo ng isang higanteng dragon ay bumagsak sa kanyang bahay, na nag-iiwan sa kanya na nakapin sa lugar at nagagawa lamang na manood sa takot. Ngunit sa sandaling iyon, napansin siya ng dragon, at pinalamig siya ng takot. Habang tinitingnan niya ang dragon, akala niya katapusan na. Pagkatapos, sa background, narinig niya ang isang boses na umawit ng isang spell, na nagbibigay sa kanya ng isang kislap ng pag-asa. Ipinatawag ng tagapagsalita ang Flame Lion upang umatake, at isang putok ng lila ang tumama sa dragon, na nagpabagsak dito. Ipinaalam ng boses na ang dragon ay natalo at binanggit na mayroong isang nakaligtas. Si Xiao Xingyu, na nakatikip sa kanyang mga mata sa takot, ay maingat na nagmulat ng kanyang mga mata matapos marinig ang boses na nagsasabing walang biktima. Isa itong beast tamer, at humingi siya ng paumanhin sa naging dahilan ng kahirapan. Ito ay si Su Ruyan, ang headmaster ng Qinglong Academy. Lumapit siya sa kanya nang may magiliw ng ngiti at inalok siya ng isang card, tinitiyak sa kanya na haharapin ng akademya ang pinsala sa kanyang tirahan. Nangako rin siyang babayaran siya sa nangyari. Nakangiti siya habang hawak ang card, na sinasalamin ang pakikipagtagpo niya sa isang tunay na beast tamer. Habang siya at ang kanyang kasamahan ay naghahanda sa pag-alis, si Suruyan ay lumingon sa kanya at nagkomento, hanggang sa muli nating pagkikita, binata. Ibinaba niya ang tingin sa card, naaalala kung paano niya gustong maging isang beast tamer, ngunit nahirapan siyang isipin ang panaginip na iyon dahil hindi niya kayang bilhin ang isang beast ngayon. Kung wala ito,
hindi niya makukuha ang pambansang Beast Tamer exam, at kung wala iyon, hindi niya maipagtanggol ang sinuman. Biglang lumitaw ang isang maliit na beast sa kanyang harapan, at siya ay nataranta. Ang nilalang ay may magandang maliit na mukha at tumangala sa kanya. Sa kanyang pagkamangha, sinimulan ng beast na dilaan ang kanyang mukha sa kaligayahan, na nag-iwan sa kanya na nalilito kung paano tutugon. Maingat niyang hinawakan ang beast sa isang kamay at tinanong kung sinundan ba nito ang dragon sa lokosyong ito, nagtaka siya kung anong klaseng simula ito. Tinanong kung ang husky ay nagmula sa langit, at nagtataka kung magkaibigan ang beast at dragon. Ngunit sa sandaling yun ay naalala niya ang isang libro na nabasa niya tungkol sa mga beast at napagpasyahan na ang kanyang bagong kaibigan ay isang Galehound. Ito ang may pinakamahinang bloodline at hindi nangangailangan ng espiritual na lakas, na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Naisip niya, kung tutuusin, kakayanin niya, naisip niya na sa beast na ito, sa wakas ay maaari na siyang maging Beast Tamer. Ngunit ang National Beast Tamer exam ay nasa 3 araw na lang, at nag-aalala siyang hindi siya makakarating sa oras. Gayunpaman, pansamantala niyang isinantabi ang gayong mga ideya. Iniangat ang beast sa hangin, ngumiti siya at tuwang-tuwa na sumigaw, "Magandang bata." Biglang, isang nagniningning na gintong liwanag ang pumaligid sa beast, na nagpapakita ng simula ng espiritual na paggising nito. Lumipat ang eksena sa palengke ng Qingfeng City, pagdating nila sa tindahan ng Beast Tamer, tumingala siya habang hawak ang beast at naiintindihan niyang hindi niya ito kayang palakihin, pinag-iisipan niya kung dapat ba niya itong ibigay sa isang taong makapagbibigay ng mas magandang buhay para dito, pagkatapos ay tumingin siya sa beast, na masayang nakatingin sa tindahan, sinabi niya sa beast na ang kanilang relasyon ay walang hinaharap, naaalala ang walang laman na refrigerator sa bahay. Biglang sinagot ng may-ari ng tindahan ang pinto, halatang galit na makita siya. Tinanong niya kung bakit ang bata ay nasa harap ng kanyang tindahan ng maaga. Dinala ni Xiao Xingyu ang beast sa harap ng may-ari ng tindahan, na sinalubong ng masayang ngiti mula sa beast. Pagkatapos ay tinanong ni Xiao Xingyu kung gusto ng may-ari ang beast, ngunit nagalit ang may-ari at itinaboy sila, na sinasabing ang Galehound ang may pinakamababang bloodline at walang evolutionary path. Pakiramdam niya ay hanggal na bumili ng ganoong beast. Nasaktan si Xiao Xingyu sa sinabi ng may-ari, kaya napaatras siya. Nagalit ang aso sa mga komentong yun at lumapit kay Xiao Xingyu para aliwin. Napabuntong hininga si Xiao Xingyu at nagkomento na kung hindi gusto ng may-ari ang beast, dapat ay sinabi na lang niya yon sa halip na maging hindi kaaya-aya tungkol dito. Ngunit sa sandaling yun, napansin niya ang isang asol na kinang na nagmumula sa aso. Ito ay isang paunawa ng sistema na nagpakita ng mga estatistika ng aso, ipinahiwatig nito na ang Galehound ay Tier 1 at nagtataglay ng isang nakatagong bloodline na tinatawag na Hell Bloodline na may epikong kalidad, nagpakita ito ng nakatagong kakayahan na tinatawag na Hellfire, na nagdulot ng tunay na pinsala na lumampas sa sandata ng kaaway. Inihayag din nito ang isang nakatagong landas sa pag-unlad, na nagpapahiwatig na ang Galehound ay maaaring umunlad sa Hell Gale Wolf, Hell Nether Wolf, at ang panghuli ay Divine Inferno Yama Wolf. Tinanong niya kung tama ba ang nakikita niya, kinusat niya ang kanyang mga mata, nalilito sa kanyang nakita at iniisip kung naroon pa ba ito. Nagtataka ang aso sa kanya, at ipinahiwatig pa rin ng system panel ang nakatagong landas. Sumigaw siya sa pagtataka tungkol sa nakatagong landas ng ebolusyon, ngunit bumantong hininga ang may-ari ng tindahan, sinabing ang Galehound ay walang ganoon. Isang taong malapit na nagmasid sa eksena ng may interes. Sinubukan niyang ipikit muli ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito nakatulong. Tinatanong niya na dapat siya lang ang nakakakita sa system panel, sa sandaling iyon, tinukso siya ni Suji, isang estudyante sa 3rd year, at nasa Class 1, mula sa Xiangnan High School, at anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Qingfeng, na nagtatanong kung si Xiao Xingyu ba talaga yun. Tinukso niya si Xiao Xingyu tungkol sa pagkuha ng Tamer test ngunit hindi niya magawa dahil kulang siya sa isang beast. Si Suji ay sumulong, napansin ang beast sa mga bisig ni Xiao Xingyu. Tinanong niya si Xiao Xingyu kung nagawa niyang makakuha ng isang beast ang kanyang sarili. Bigo, tumalikod si Xiao Xingyu at naglakad palayo, sinabi kay Suji na isipin ang sarili niyang negosyo.
Muli siyang insultuhan ni Suji, binansagan itong mahinang Galehound. Ngumiti siya, idinagdag na tumpak si Lina tungkol sa kakulangan ng kakayahan ni Xiao Xingyu na kumuha ng Beast Tamer exam. Tinukso niya si Xiao Xingyu, ipinahayag na kahit nasubukan niya ang kanyang mahinang Galehound, mabibigo siya. Ngunit huminto si Xiao Xingyu at tinanong siya tungkol kay Lina. Tumawa si Suji, sinabing hindi alam ni Xiao Xingyu na ang kanyang kasintahan, o sa halip, ang kanyang dating kasintahan, si Zhang Lina, ay nakasama niya ng ilang sandali. At pinanood ni Xiao Xingyu ang paglapit niya habang hawak niya ang braso ni Suji at nagtatanong kung nasaan na siya dahil hindi niya ito mahanap. Casual na sabi ni Suji, nakipagkita lang siya sa isang matandang kaibigan. Tumingin siya at binati si Zengyo, pagkatapos ay tumawa siya at sinabi kay Suji na tumigil sa pagbibiro. Matagal na niyang hindi nakasama si Xingyu. Ngunit sa palagay niya ay wala siyang pakialam kung makita siya ni Xiao Xingyu na may kasamang mayaman dahil talo pa rin si Xiao Xingyu kung isa sa alang-alang niya na may dala siyang mahinang Galehound. Hindi napigilan ni Xiao Xingyu ang kanyang mga salita at naramdaman ang paglaki ng kanyang galit. Pinaalalahanan niya si Lina na siya ang tumulong sa kanya habang siya ay may problema. Sinabi pa niya na wala siyang pakialam kung pinili niyang gugulin ang kanyang buhay sa isang mayamang haltak. Idinagdag na tila nakalimutan niya na siya ang nakipaghiwalay sa kanya. Umalis si Xiao Xingyu na may bastos na mukha sa kanila. Galit na sumigaw si Suji na naniniwala siyang makakausap niya ng ganoon ang kanyang kasintahan at nagbanta na dudurugin siya sa pambansang pagsusulit. Tumugon si Lina kay Su, pinayuhan siyang huwag ibaba ang kanyang sarili sa antas ni Xiao Xingyu, lalo na't mayroon lamang siyang mahinang Galehound. Sinabi rin niya na dapat ay matagal na siyang nakipaghiwalay sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, naisip ni Xiao Xingyu sa kanyang sarili na malayong mahina ang kanyang aso. Nakaramdam siya ng matinding determinasyon, tiwala na makikita nila kung gaano kalakas ang paglaki ng kanyang aso sa hinaharap. Pagkaraan ng 3 araw, pumasok si Xiao Xingyu sa lungsod, pagdating sa Xilan Square. Pinanood niya ang isang malaking pulutong na bumubuo habang ang isang boses ay nagpahayag na ang pambansang advanced na Beast Taming exam ay magsisimula na at ang lahat ng mga aplikante ay dapat na magulat sa lugar. Pagpasok niya sa plaza, isang boses ang nagpahayag na opisyal na nagsimula ang pagsusulit. Nang humarap si Xiao Xingyu para sa pagsusulit, may nakakilala sa kanya at nagtaka kung bakit siya naroon na walang beast. Ang isa pang lalaki ay nagkomento na si Xiao Xingyu ay walang pera para makabili ng beast ngunit nag-sign up pa rin para sa pagsusulit. Nabanggit din nila na nag-enroll siya sa Qinglong Academy. Tinanong nila kung bakit tatangkain pa niyang pumasok sa Qinglong Academy, isa sa nangungunang 4 na akademya, at nagbiro ang isang tao na nananaginip siya kung naniniwala siyang papasok siya. Habang papalapit siya sa testing orb, tumingin sa ibaba si Xiao Xingyu, napagtanto kung gaano kahalaga ang pagsubok na ito sa kanyang kapalaran. Nakatayo doon si Xiao Xingyu, tumibok ang kanyang puso nang mapansin niya ang guro na nagpapahinga ng nakataas ang kanyang mga paa at isang mapayapang ekspresyon. Matapos makuha ang kanyang katahimikan, tumahimik siya at sinabing, "Excuse me, sir, pero nandito ako para sa pagsusulit." Pag-angat ng kanyang ulo, sinabi ng guro, "Tiyak na ikaw si Xiao Xingyu." Alam ni Xiao Xingyu kung sino ito, si Chen Xinyan, isang admission officer mula sa Fenglong Academy. Tumango si Xiao Xingyu, kinumpirma na siya nga, at sumenyas na kumuha ng pagsusulit. Tinitigan siya ni Chen Xinyan, naalala ang isang ulat na nagsasaad na isang bata lang na ito sa Qingfeng District ang handang kumuha ng admission exam ng akademya. Biglang lumitaw si Suzy, at binigyan siya ni Xiao Xingyu ng iritadong tingin, nagtataka kung bakit siya naroon. Tinuya siya ni Suzy, sinabing dapat niyang malaman ang kanyang mga limitasyon, at itinuro na 8 tao lang mula sa Qingfeng City ang kumuha ng pagsusulit sa pagpasok sa Fenglong Academy sa nakaraang 5 taon. Naputol ang ekspresyon ni Suzy sa isang sarkastikong ngiti habang idinagdag niya na lahat sila ay nabigo. Lumapit si Suzy na may kasamang panunuya, nagtulak ng papel sa dibdib ni Xiao Xingyu. Tinukso niya ito, na nagpapahiwatig na kung inaasahan niyang pumasok, nananaginip siya. Kung makapasa siya sa pagsusulit, luluhod siya at tatawagin siyang tatay na may pagmamalaki.
Hinigpitan ni Xiao Xingyu ang kanyang mga kamay, sinusubukang manatiling cool. Gayunpaman, ang kanyang pasensya ay naging manipis, na may galit na ekspresyon. Sinabi niya na dapat maghanda si Suzy na lumuhad at tawagin siyang tatay, dahil hindi siya mabibigo. Dinurog ni Suzy ang papel at sinigawan siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Bamaling kay Chen Qinian, sinabi niyang handa siyang kumuha ng pagsusulit at tinanong kung maaari na silang magsimula. Sinabi ni Chen Qinian na may seryosong saloobin na kailangan niyang linawin ng isang bagay, mahirap ang pagsusulit sa Fenglong Academy. Itinuro niya na sa aplikasyon ni Xiao Xingyu, walang ibinigay na backup na akademya kung sakaling mabaigo. Ipinahayag din ni Chen Qinian na ang lahat ng mga kandidato sa pagsusulit ay napapailalim sa isang kondisyon, kung bumagsak sila sa pagsusulit sa Fenglong Academy, hindi na sila papayag ang pumasok sa isa pang Beast Tamer Academy. Nang marinig ng ibang mga kalahok ang tungkol sa mga kondisyon, sinimulan nila siyang insultuhan, tinuya nila siya dahil kailangan niya ng hindi bababa sa 800 espiritong kapangyarihan, isang pambihirang tagumpay, at sinabing siya ay nangangarap. Sinabi pa ng isa na kung ganoon lang kadali ang pag-aaral sa akademya, nag-apply din sila para dito. Binaliwala ang kanilang mga panunuya, lumingon si Xiao Xingyu kay Chen Qinian at sinabing naiintindihan niya at handa siyang kumuha ng pagsusulit. Sa sandaling yun, inilagay ni Chen Qinian ang kanyang kaliwang kamay malapit sa ginintoang globo at inihayag na ang unang pagsubok ay upang sukatin ang lakas ng espiritu ni Xiao Xingyu. Nakilala ni Xiao Xingyu na hinihiling sa kanya ni Chen Qinian na hawakan ang kumikinang na bagay. Ipinatong niya rito ang kanang kamay, na babalisa sa magiging resulta. Ang globo ay tumibok ng mahina, nakita ang enerhiya sa hangin, at ang lahat ay tumahimik, pinalitan ang kanilang naunang panunuya ng pagtataka at pag-asa. Ito ay isang mahalagang sandali na magpapasya hindi lamang sa kapangyarihan ni Xiao Xingyu, kundi pati na rin sa kanyang hinaharap sa mundo ng Beast Taming. Ang orb, gayunpaman, ay nagpakita ng lakas ng espiritu na 316 na hindi niya inaasahan. Si Suzy ang unang tumawa, pinuna siya sa paniniwalang siya ay Kat Anji Tangi, ang kanyang dating kasintahan ay sumigaw, na sinasabing hindi man lang niya maabot ang minimum ng Qinglong Academy, at lahat ng tao sa paligid niya ay tumawa, nadismaya si Chen Qinian, sa paniniwalang mayroon siyang matalinong estudyante, at kumaway para sa susunod na tao na lumapit, ngunit ang globo ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag habang ang palad ni Xiao Xingyu ay nasa ibabaw pa rin nito. Hindi makapaniwala si Chen Qinian sa kanyang mga mata at sinabihan siyang maghintay dahil hindi pa tapos ang orb sa pagsusuri sa kanyang kapangyarihan. Nagulat si Suzy sa kapangyarihan ng orb, na lumampas sa 600, at patuloy itong tumataas. Nang umabot sa 711 ang kapangyarihan ng espiritu, hindi siya makapaniwala. Sa sandaling yun, ang orb ay umabot sa 802, na nagpapatunay na si Xiao Xingyu ay lumampas sa minimum na threshold, ngunit ang mga numero ay patuloy na tumaas. Si Suzy, ang kanyang dating kasintahan, at isa pang manunood ay natigilan nang umabot ito sa 956. Ang individual na yon ay sumigaw, na pinagtatalunan na imposible at nagtatanong kung nasira ang orb. Biglang naglaho ang liwanag sa paligid ng globo na nagpapakita ng espiritong kapangyarihan na 1028. Hinayla ni Xiao Xingyu ang kanyang kamay, naiwan si Chen Qinian na nagulat habang binabasa niya ang kapangyarihan. 1028. Inisip ni Chen Qinian kung anong uri ng tao siya na magkakaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan ng espiritu, habang ang iba ay natigilan. Si Suzy, sa kabilang banda, ay nagalit na ang isang taong pinagtatawanan niya ay makakamit ang napakagandang resulta. Napagtanto ni Chen Qinian na ang kapangyarihan ng espiritu ang nagpasya kung gaano karaming mga beast ang maaaring magkaroon ng isang beast master. Kung mas mataas ang kapangyarihan ng espiritu, mas makapangyarihan ang mga beast na maaaring paamuhin, na ginagawang mas kahanga-hanga ang resulta ni Xiao Xingyu. Dahil, mula noon ang bawat beast ay nangangailangan ng humigit kumulang 100 espiritong kapangyarihan upang makagawa ng isang kontrata, ang pagkakaroon ng 1028 ay nangangahulugan na si Xiao Xingyu ay maaaring maging isang 10-star na beast master. Dagdag pa nito sa pagkamangha ni Chen Qinian sa hindi inaasahang pangyayari.
Pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol sa 10-star Beast Masters, naalalang iilan lang ang lumabas mula sa Dragon Kingdom nitong mga nakaraang dekada. Naunawaan niya na maaari niyang natuklasan ang susunod na henyo ng kaharian. Inanunsyo ni Chen Qinyan ang mga resulta ng spirit power ni Xiao Xingyu sa lahat, at ngumisi si Xiao Xingyu. Isang tao sa karamihan ang nagbanggit na si Yening Shuang, ang babaeng henyo noong nakaraang taon, na may espiritong kapangyarihan na 1030. Ang isa pang tao ay nagkomento kung gaano nakakagulat na si Xiao Xingyu ay nasa likod lamang niya ng 2 puntos. Samantala, si Su Zi at ang kanyang dating kasintahan ay hindi masaya sa mga resulta. Patuloy siyang tinutuya ni Su Zi, na itinuro na ang pagsusulit sa Fenglong Academy ay nahahati sa 2 bahagi, idinagdag ng kanyang dating kasintahan, na may galit na ekspresyon, na hinding-hindi siya papasa sa bloodline exam dahil tinasa nito ang mga bloodline ng kalidad ng beast, ngunit sapat na si Chen Qinyan at handa na siyang simulan ng susunod na pagsusulit nang tawagin siya ng isang kawani, na tila nag-aalala. Bumulong siya na may error sa spirit power meter ng orb, at ang score ni Xiao Xingyu ay 1032. Nagulat ito kay Chen Qinyan dahil mas mataas ito ng 2 puntos kaysa sa henyo noong nakaraang taon. Sa seryosong ekspresyon, inutusan niya ang tauhan na huwag nang magsalita ng anuman, at tumango ang manggagawa bilang pagsang-ayon. Tumalikod si Chen Qinyan at idineklara na magsisimula na ang ikalawang yugto ng pagsusulit, ang pagsusuri sa kalidad ng bloodline ng beast. Si Xiao Xingyu ay nakatayo sa gitna, habang ang mga naroroon ay tahimik na naghihintay kung papasa rin siya sa pagsusulit na ito. Inutusan ni Chen Qinyan si Xiao Xingyu na ipatawag ang kanyang beast. Ngumiti si Xiao Xingyu at itinaas ang kanyang kanang kamay, dahilan upang lumiwanag ang isang palatandaan sa likod nito. Ang simbolo ay gumawa ng pulang enerhiya, na nagpapailaw sa hangin, inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang harapan, isang determinadong tingin sa kanyang mukha, inutusan ang kanyang Black Fang na beast na lumabas, ang pula at itim na enerhiya ay nagsimulang magkaroon ng hugis, na bumubuo ng mga binti na may mga kuko habang ang Black Fang ay nagsimulang lumitaw sa kanyang harapan.